May isang mahiwagang maliit na tugatog ng Mount Tai, at ang buong buwan ay nagniningning ng maliwanag. Isang batang lalaki ang nakasuot ng cap, basang-basa sa pawis at mukhang pagod. May hawak siyang malaking patpat sa kanyang mga kamay para sa suporta at nag-iisa siyang naglalakad sa pagitan ng mga bundok. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakarating siya sa kanyang destinasyon at may malaking monumento sa kanya ito nilagyan ng makintab na token. Pagkatapos noon, nahiga siya sa lupa dahil sa pagod tapos siya, nabasang-basa sa pawis, tumingin sa langit at sinabi sa sarili, Lian Song, sa huli, kalahati lang ng pangako ko sa iyo ang nagawa kong tuparin. Isang asul na paro-paro ang lumilipad sa himpapawid at tinitingnan niya yon. Matapos makuha ang imahe ng butterfly sa kanyang mga mata, nawala siya sa kanyang mga alaala. Naaalala niya na siya ang emperador. Pagkatapos ay isang matandang lalaki ang lumitaw. Zhu Yuanzhang pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang apo, Anak, ano sa tingin mo ang tungkol sa kapangyarihan? Ang kanyang apo, si Zhu Yunwen, ay nakangiti at inosenteng nagtanong, hindi ba mga bulaklak, lolo? Tapos nagtatanong ang matandang lolo, bulaklak, sabi mo? Bakit, sa tingin mo? Ang bata ay nag-isip sandali at pagkatapos ay tumugon, mabuti, mula sa maharlika hanggang sa mababa, lahat ay nag-uusap tungkol dito at nagtitipon sa paligid ng kabisera para dito, at habang sinasabi ito, ang bata ay nakatingin sa asul na paro-paro na nakadapo sa isang malaking bulaklak sa malapit. Pagkatapos ay nagtanong ang bata, kung ang kapangyarihan ay hindi bulaklak, ano pa kaya ito? Namangha ang lolo sa sagot nito at saka binuhat ang bata sa ere dahil sa kaligayahan at sinabing, hindi niya expected kay Yunwen. Napakatalino. Pagkatapos ay bigla siyang nagseryoso at sinabi sa kanyang apo, gayunpaman, si Yunwen. Alalahanin mo ito, bagamat kumikinang at makulay, maaari itong matuyo na parang hindi kailanman umiral. Ang aking lolo, na walang angkop na tagapagmana, ay nagpasa ng trono sa akin at sa isang tao na ang pag-iral ay hindi naiiba sa Mount Tai sa akin, kahit na siya ay hindi maiwasan ang kanyang nalalapit na kapalaran. Hindi, ako ang hindi nakaiwas sa aking napipintong kapalaran. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang lolo, si Yunwen ang naging susunod na emperador. Ngunit ang prinsipe ng Yan, ay inatake siya kasama ang kanyang mga sundalo at labis siyang nabigla nang makita ang miserableng kalagayan ng kanyang tahanan. Ang bata ay nakatayong mag-isa, samantala ang prinsipe ng Yan ay nakatayo sa kanyang harapan kasama ang kanyang mga kawal. Ang prinsipe ng Yan ay isang higanti at kakilakilabot na tao pagkatapos ay sinabi niya sa Yunwen ng mayabang, makinig ka, Zhu Yunwen. Ano man ang sinabi ng huling emperador, paano maipagkakatiwala ang kapalaran ng isang imperyo sa isang hamak na tulad mo? Kung talagang nagmamalasakit ka sa bansang ito at sa mga tao, sa halip na maupo sa trono, humanap ka ng lugar na angkop para sa mga basurang tulad mo. Nabigla si Yunwen sa bastos na pag-uugali ng kanyang tiyuhin at tinanong siya, Tiyo? Ano ang pinagsasabi mo? Ang kanyang masamang tiyuhin ay tumetawa na parang masama at habang inilalabas ang kanyang espada, sinabi sa kanya, ano pa? Lahat ay may utos. Iangat mo ang iyong mabigat na asno palabas ng aking palasyo. Pagkatapos sabihin ito, sinalakay siya ng kanyang tiyuhin kasama ang kanyang mga sundalo. Ito ay isang kudeta na dulot ng isang kadugo. Dahil dito, maraming tao ang namatay. Matapos patayin ang kanyang mga tao, ang mga nasasakupan ng kanyang tiyuhin ay patungo kay Yunwen upang patayin siya nang dumating ang master na si Lian Song, mula sa likuran. Hinawakan siya mula sa kanyang balikat at sinabi sa kanya, kamahalan. Mangyaring pumunta dito, tumingin sa kanya ang bata at nagtanong, Lian Song. Pagkatapos ay hinawakan ng amo ang kamay ni Yunwen at tumakas mula roon. Habang ang mga tropa ng prinsipe ay hinahabol sila at sinasabi, kunin si Zhu Yunwen at patayin siya. Ang mga tao ng Yunwen ay nakikipaglaban sa mga kawal ng prinsipe, na nagsasabing protektahan ang kanyang kamahalan. Pinaalis ako ni Master Lian Song sa palasyo sa pamamagitan ng isang lihim na landas. Si Yunwen ay nakaupo sa isang kabayo at ang master ay nakatayo sa malapit. Pagkatapos ay tinanong siya ng guro, kabisado mo ba ito? Ang tuktok ng mahiwagang maliit na tuktok sa Mount Tai. Mangyaring maghanap ng isang maliit na monumento na bato at isabit ang token ng emperador dito. Tiyak na tutulong sa iyo ang dalawang lalaking naglingkod sa kanyang kamahalan na Hangwo Emperor. Ang sagot ng bata sa kanya habang umiiyak, Lian Song, paano ko mapapatuloy ang miserableng buhay na ito? Nagalit ang matanda dito at walang pakundangan na sumagot sa kanya, umayos ka, Zhu Yunwen.
Mabuhay. Iyan lang ang paraan para matupad ang royal decree at parangalan ang kanyang kamahalan na Emperador Hangwu. Kaya naman, ay pangako mo sa akin na mabubuhay ka, kamahalan. Habang sinasabi ang lahat ng ito, umiiyak din ang matandang master. Tapos sabi ni Yunwen sa master niya habang umiiyak na, I understand, Lian Song. Pagkatapos ay binati siya ng Panginoon, na nagsasabi, sumainyo nawa ang swerte, kamahalan. At pagkatapos ay umalis ang bata sa palasyong iyon at tumungo sa Mount Tai. Si Yunwen ay nakahiga sa lupa sa kahabag-habag na kalagayan, iniisip ang pangyayaring iyon na naganap ilang araw na ang nakakaraan at nakatingin sa langit, nagtataka na, kaya ang kapangyarihan ay panandalian. Kung ako ay maipanganak na muli, sa halip na isang bulaklak na maaaring malanta anumang oras, gusto kong ipanganak bilang isang malayang paru-paro. Tapos napapikit siya dahil sa sakit at sabi sa sarili, Lian Song, parang hanggang dito na lang ako. Nawalan siya ng malay at nakahiga doon nang may dumating na dalawang lalaki at tumingin sa kanya saka ang isa sa kanila ay humawak ng hibla ng kanyang buhok sa kanyang kamay at tinanong ang kanyang kapwa, ano ito, pulubi? Lumalaki ba ang kanilang buhok sa mga araw na ito? Ang isa pang lalaki na nakatayo malapit sa kanya ay tumingin sa token at medyo natigilan nang makita iyon at nagsabi, hindi. Ito ang tanda ng emperador. Dalawa nilang dinala ang bata sa kalapit na kuweba at nakahiga ito sa banig habang ang dalawang matandang iyon ay nakaupo sa ibabaw ng kanilang mga tuhod, malapit sa kanya. Dahan-daang iminulat ng bata ang kanyang mga mata at nang makitang gising na siya, binati nila siya, na masunurin na sinasabi, kamahalan. Binabati naming mga di tapat na basalyo ang kanyang kamahalan. Bumangon ang bata at saka hinawakan ang kanang balikat at tinanong ang sarili, buhay pa ba ako? Pagkatapos ay tumingin siya sa dalawang lalaking iyon at tinanong sila, kayo. Pareho silang nagulat at agad na sumagot na kami ang kanyang mga lihim bantay kamahalang Emperor Hangwu. Pagkatapos ay nagpakilala sila, ang isa sa kanila ay nagsabi sa kanyang pangalan, No, habang ang isa ay nagsabi, at No, kamahalan. Pagkatapos ay tinanong sila ng bata, ganoon ba? Niligtas ba ako niyong dalawa? Pagkatapos ay tumugon si No sa kanya, oo, kamahalan. Ang token na mayroon ka ay ang token ng emperador at ito ang token ng absolute monarcha na tanging ang tunay na angkan ng imperial na pamilya ang kayang tinataglay. Ang pamilya ng imperial ay puno ng mga rebelde. Bilang paghahanda sa paghihimagsik, sinabi sa amin ng kanyang kamahalan na Hangwu Emperor ang tungkol sa token ng emperador at gaano man ito katagal, ang dakilang imperyo ng Ming ay tiyak na mapapasayo muli, kamahalan. Tahimik na nakikinig sa kanila ang bata na nakayuko at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya sa kanila nang walang ingat na, hindi na niya ngayon kailangan ang mga ito. Pareho silang natigilan pagkatapos marinig ito at nagtanong, pasensya na. Pagkatapos ay tumugon siya, ang lupaing ito ay pag-aari ng mga tao, at hindi sa akin. Ngayong tapos na ang aking tungkulin, dapat kong kalimutan ang lahat at matuto akong makibagay sa buhay ng isang karaniwang tao. Si No ay nag-aalala para sa kanya at sinabi, kamahalan. Ngunit pinutol niya ito at sinabing, hindi naman sa hindi ko alam kung gaano ka katapat ngunit sawa na ako sa mga salita, kamahalan. For my sake, you just call me young master instead. Nakatingin sa kanya si No at nagtataka, hindi ko inaasahan na ganito pala ang kanyang kamahalan. Parang dinudurog ang puso ko. Pagkatapos ay tumingala si Yunwen sa hangin at nagpatuloy, nagsasabing, young master, gusto ko ang tunog niyan. Nagiging komportable din ako. Ngayong naging ganito na ang mga bagay, gusto kong baguhin hindi lang ang pangalan ko kundi lahat ng iba pa. Lumapit sa kanya si No at tumingin sa kanyang mga mata, nagsasabing, young master. Natarante siya nang makita siyang ganito kalapit at sumagot, ano ang mali? Tapos tinanong niya siya, gusto mo ba talagang kalimutan ang lahat ng nakaraan? Medyo lumayo si Yunwen sa kanya at sinabing, sinasabi ko lang na maganda kung magagawa ko yon. Pangarap ko lang yon, alam mo ba? Pagkatapos ay sumagot si No sa kanya, magagawa mo talaga yon. Tanong ni Yunwen, ano paano? Nang malaman ni No na kung ano ang iniisip niya, nagagalit siya at sinabi sa kanya, No, iniisip mo ba, hindi mo kaya? Si No ay tumingin sa kanya na may galit at tumugon sa kanya, manatili ka. Hindi ba yon ang gusto ng kanyang kamahalan? Pagkatapos makinig sa kanila, sinabi ni Yunwen sa kanya, tingnan mo, No. Kung talagang posible, maaari mo ba akong tulungan dyan?
Sa halip na bulaklak na nakadikit sa lupa, gusto kong maging parang paru-paro na malayang lumilipad sa kalangitan. Maaari mo ba akong gawing malayang nilalang tulad niyan? Pagkatapos ay tinanong ng matanda na may pananibik na pakisabi sa akin kamahalan. Anong klaseng tao ang gusto mo? Nang marinig ito, nagtatakang nagtanong si Yunwen, tao? Magagawa mo ba ako kung sino ang gusto kong maging? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, hanggat siya ay umiiral sa kasaysayan, ito ay ganap na posible. Kahit na hindi siya maaaring mabuhay. Nagtanong ang bata kahit si Emperor Qin Shi Huang o Kublai Khan ay posible. At sumagot siya, syempre. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong, paano ang isang babae? Yang Gufei o Zai Zhu? Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Wan No, ito ay magiging medyo komplikado, ngunit oo ito ay tiyak na posible. Pagkatapos ay muling nagtanong ang bata, talaga, at ano ang tungkol sa isang tao ng Jiang Ho? Ang matandang lalaki ay tumingin sa kanya na may pagtataka at nagtanong, Jiang Ho, ikaw ba ay nagsasalita tungkol sa isang tao ng Merem? Posible pero sino ang gusto mong maging? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na, hindi ko alam ang tungkol sa kasaysayan ng Jiang Ho. Gayunpaman, dahil nagmula ka rin sa Jiang Ho, dapat alam mo ito ng husto. Isang taong malayang nakakagalaw kahit saan. Gusto kong maging ganyan. Si Wano ay tumitingin sa kamahalan at nag-iisip, hindi dapat alam ng kanyang kamahalan ang kanyang sinasabi. Dahil ang may pinakamaraming kalayaan sa Jiang Ho, siya rin ang pinakamalakas na tao. Pagkatapos ay hinawakan ni Wano ang kanyang mahabang bigate at sinabi sa kanya, hindi ko matukoy ng eksakto dahil ang pinakamalakas na tao sa bawat panahon ay nag-iiba. Ngunit kung kailangan kong pumili ng isa, ang Heavenly Demon. Sinabi ni Hueno sa kanya, Wan hindi. Paano mo masasabi yan sa kanyang kamahalan? Hinawakan ni Yunwen ang kanyang baba at nag-isip pagkatapos, sabi, Heavenly Demon. Magandang pangalan yan. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang hinlalaki sa kanyang sarili at sinabing, mabuti, pagkatapos ay gawin mo akong taong yon. Sa tuktok ng mahiwagang munting taluktok sa Mount Tai, maraming kandila ang nakalagay sa lupa at si Wano ay nakatayo sa pagitan nila habang may hawak na kakaibang uri ng kampana sa isang kamay at ang stick sa kabilang kamay at lahat ng kandila ay nasusunog. Habang hawak ang kampana sa kanyang kamay at nakaupo sa pagitan ng mga kandila na nakakrus ang paa, si Wano ay nagmumuni-muni at nagtataka na, malinaw kung naaalala ito na parang kahapon lang. Ang mga batayan ng soul summoning at spirit binding at 2 demon soul peel na itinago sa lihim na imbakan ng kultong sumasamba sa apoy. Ang araw na ninakaw sila ng mga bagay na yon. Kung hindi ako napabora ng kanyang kamahalan na Celestial Emperor noong una pa lang, hindi na sana ako umiral sa mundong ito. Pagkatapos ng ilang sandali, pagkatapos ng pagmumuni-muni, ang ilang uri ng ingay ay nagsimulang lumabas sa kampanang iyon. Agad na binuksan ni Wano ang kanyang mga mata at tinanong si Hueno kung sino ang papunta sa kanya mula sa likuran habang may hawak na napkin at pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit yun. Hueno, handa na ba ang sisidlan? Sinabi sa kanya ni Hueno yun, inalis ko ang epithelia nito at inahit ang balangkas nito. Ipinasok ko ang gerang sa ilalim ng cartilago ng ilong nito at muling itinanim ang tinanggal na epithelia pabalik. Nag-inject ako ng 12 uri ng elixir at makamandag na katas, natunaw ang kanyang mga buto at muling pinahid ang tabas nito. Dahil matanda na ako, kailangan kong ibalik ang aking sarili. Napakahusay, walang isang pagkakamali sa pamamaraan ng kirurhiko. Pagkatapos ay tinanggal ni Hueno ang tela sa mukha ng Yunwen na ang pagkakahiga sa banig at ang kanyang mukha ay ganap na nabago at naging mukha ng makalangit na demonyo sa pamamagitan ng operasyon. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang mukha, sinabi ni Hueno sa kanyang kapwa, ang kanyang kamahalan ay nahaharap sa mahabang pagkaantala sa kanyang kabuoang pagbabago sa katawan. Kumpleto na ang paghahanda ng sisidlan Wano. Sumulyap din si Wano sa mukha ng kamahalan at sinabing, magandang trabaho. Ang yumaong Celestial Emperor ay matutuwa rin. Pagkatapos ay tumingala si Wano sa hangin at sinabing, hayaan mo akong magtanong sa iyo ngayon. Handa ka na bang gawin ang iyong bagong buhay? Matapos marinig ito, lumitaw doon ang kaluluwa ng makalangit na demonyo at medyo nagalit dahil ginulo nila siya. Pagkatapos ay sinabi ng makalangit na demonyo kay Wan, hindi yon. Paano mo ako gisingin mula sa aking pagkakatulog? Bakit mo ako ginugulo? Habang iniisip, ang lahat ay mahalaga mula sa puntong ito. Itinuro ni Wano ang kanyang kamay patungo sa katawan ng iyong kamahalan na nakahiga at sinabi sa makalangit na demonyo na, gusto kitang bigyan ng bagong buhay.
Nang marinig ito, tumawa ng malakas ang makalangit na demonyo at nagsabi, isang bagong buhay. Paano ka wili-wili? Pagkatapos ay tinanggihan ng makalangit na demonyo ang kanyang alok at sinabi, hindi. Sa pagtanggi sa panukala, si Wano ay nakatingin sa kanya na may pagkalito at pagkatapos ay nagtanong sa kanya, bakit? Ayaw mo ba? Sumagot ang makalangit na demonyo, na nagsasabing, ayokong maging tao. Naranasan mo na ba ang buhay na walang kapantay? Sinasabi mo bang maranasan kong muli ang pagkabagot at kalungkutan? Isuko mo na, ang impyerno ay magiging mas kawili-wili. Pagkatapos ang makalangit na demonyo ay nagalit at binalaan siya, na sinasabi, huwag mo na akong tawaging muli. Kung tatawagin mo akong muli para sa kadahilanang ito, papatayin ko ang lahat. Paalis na ang makalangit na demonyo nang pigilan siya ng matandang Wano at sinabing, teka. Pagkatapos ay sinimulan ni Wano na pag-isipan iyon. Dapat akong mag-isip ng isang lihim na plano. Kung ang makalangit na demonyo ay bumalik ngayon, ito ay walang kabuluhan. May kailangan ako, mga salita na maaaring interesante sa walang kapantay na kulto ng demonyo. Si Wano ay basang-basa sa pawis at pagkatapos ay nagpasya siya at sinabi sa kanya, makalangit na demonyo, ikaw ay isang idiot. Nagtataka rin si Wano kung ano ang ginagawa ng kanyang kapwa at itinataya ang kanyang buhay. Nang marinig ng makalangit na demonyo ang salitang idiot para sa kanya, nagalit siya at sinabi kay Wan, hindi, ano ang sinabi mo? Hinihiling mo ang iyong kamatayan. Gusto mo bang tapusin ko ang buhay mo dito at pagkatapos? Sinagot siya ni Wano na, kung ikaw talaga ang makalangit na demonyo, isa kang idiot. Para isipin na magiging ganito ka kamangmang tungkol sa mundo. Samantala, sa isip niya, iniisip niya na, I'm dead if I chicken out. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng makalangit na demonyo, ang lakas ng loob mo, rat bastard, tapos ka na bang magsalita? Tapos biglang, sabi ni Wano, na si Zhang Sanfeng. Nang marinig ang salitang ito sa unang pagkakataon, nagtanong ang makalangit na demonyo, ano ang Sanfeng?